presyo sa... No, please, no, please, no, please, no. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Cause I'm yours. Do-do-do. 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 Well, you done me and you bet I felt it. I tried to reach you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I tried to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best, and nothing's gonna stop me but divine intervention. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po. Hello mga kapamlat, good morning. Ayan na. Matagal ko na itong na-upload pero ngayon ko lang po tatapusin talaga. Yun po mga ka-farmlat, medyo talagang nitong mga nagdaang araw bukod po sa busy tayo sa mga tripping. Ayan, pagdarating kasi natin ng hapon, medyo kumbaga yung mga hindi mo na ipahinga ng mga ilang buwan sa ganitong pagko-content po ng vlog, pagti-tripping, medyo nakakarap, kumbaga yung katawan mo mag-a-adjust na. Yung parang yung gusto mo pang itrabaho, para yung katawan mo bagsak na, yung gusto niya teka muna, ipahinga mo lang na ipahinga. So, alam ko mga ka-farmlat, hindi lang tayo nakakaramdam nito, lalo na po sa mga kababayan nating OFW and sa mga nagsusumikap. Ganon din po sa mga nasa Pinas. Ayan, basta ingatan po sarili. Ayan mga ka-farmlat, meron po tayong 2 hectares po na farmlat na kokolan po yan. Ayan, may tanim po yung bulak. Mapagkukunan mo ng unan. Yan, tama-tama po ito as retirement plan. Ano po tawag doon? Yung kung gusto nyo mag-livestock, bakasyonan. Ayan, maganda po yung pagkalupa niya as in. So, banayad lang po yung pagkahili niya. Ayan, kung makikita nyo po sa nilalakaran namin. Ayan, siguro mga 10 degree angle to hanggang 20. So, ayan. Kayang-kaya pa ito ng mga medyo oldies po nating mga buyer. Ayan. So, yung mga nyug po, takaran. So, marami pa po mamunga yan. 2 hectares po yan mga farmlat. And, ayan, mamaya papunta na tayo dyan sa overlooking part. So, ayan. Ang good thing sa property mga ka-farmlat, may mga good lumber po yan, mga batino, na pag nagawa kayo ng kubo or bahay, may mapagkukunan kayong materyales. Tsaka mga ka-farmlat, itong property na to, from town proper ng bayan po ng Calawag. Mga 20 to 25 minutes na sa property na. Kung papunta naman po ng town proper ng Ginyangan, Quezon, siguro mga 30 to 40 minutes na sa town proper na. Ayan, sako pa po yan hanggang dyan. Yan, tinuturo ko po yan. Ayan, so, continuous po tayo. Ayan. So, yung bagong bypass road na ginagawa naman nila Bicol, siguro ang distance niya po mga 10 minutes to 15 minutes drive. Hindi siguro, mga more or less 15 to 20 minutes drive. Nandun na tayo. And, ayun mga ka-farmlat, sa bayan po ng Ginyangan, may mga tabing dagat po dyan. May mga beach and marami rin po dyan mga resort na running water swimming pool. Ayan. So, kung gusto nyo naman sa Calawag, marami rin pong tourist spot dyan ng mga tabing dagat. Tsaka yung Pulong Pasig, yung sandbar ng Calawag. And, ang dinadayo po dyan, mga ka-farmlat, sa Ginyangan, yung buko halo-halo. Yung buko niya nasa halo-halo. Ayan, continuous po ang daldal natin. Ayan po yung overlooking part. Actually, mga ka-farmlat, kung nakita nyo yung ibang vlog natin dito sa area na to,
magaganda rin, overlooking din, kaya lang medyo matataas po presyo na rin dyan yung mga tabing kalsada. Halos nag 2 million yung 1 hectare kung upload dati. Ito po, 2 hectares to, 1.5 million po yung price, pero yung 200,000 doon alat budget ng seller sa documents, tapos sagot pa yung ng seller yung agent commission. So kaya hindi naman na masyadong magiginastos dito yung bibili. So ayan mga ka-farm lot, bali halos ang net price ng seller ay nasa 1.3 lang kasi yung 200 para sa documents. Matured CLOA title po ito. Ayan. Yun, mga maganda po diyan pag nag-harvest kasi yung pababa niya may ipon na dun yung nyog. So dyan po, ito po yung part na medyo 30 degree angle po yan. Dito po yan sa bandang likod, yung pinapakita natin. Pero makikita nyo naman, puro nyug po yan. So ito po yung, may portion po siyang wala masyadong tanim, para kung gusto nyo pong kayo na magtanim ng mga frutas o kung anong gusto nyo itanim, tamang-tama po yan, hindi nyo na kailangan magputol ng nyug. Ayan. So sa mga mahilig din po manok panabong farm, tama-tama rin yan kasi maganda po yung pagkalupa niya. Banayad pong hili yan. Sa gusto pong magkambing, baka, pwede rin. Ayan. Pero kung ako tatanungin, maganda tong bakasyonan na yung retirement plan nyo po. Na, ayun, habang may kubo ka dyan, may mga alaga kang kambing, baka, manok. Yung tipong simpleng buhay pero kay ganda. So ayun mga ka-farm lot, ano pa ba? So ayan, mula po dito sa property, andito tayo sa medyo baba, bumaba po tayo. Ayan, nakikita nyo pong parang tali na yan. Yan yung po yung hangganan. Hanggang dyan lang po yung property. And then ito naman po yung daan palabas. So ayan. So nakita na po natin yung property kanina, ang susugsugin naman natin yung palabas. So yung nyug pong yan, ibig sabihin, hindi na yan sakop. So dadaan tayo sa kabilang property. Ayan. So may daan naman po yan mga ka-farm lot. May right of way naman po tayo dyan. Ayan. Ayan, continuous. Ito pong isang property, mayroong ding nakabili nito, kakabili lang din po ng ibang buyer ito. So sayang din nyo po naabutan. So ito po yung banayad na ahon. Yan, pag ahon po natin ng mga 60 to 70 meters na paahon ng bahagya. So ito na po yung bubungad sa atin papuntang kalsada. Ayan, may bahay po diyan sa karatig na lote. Lote. May bahay po diyan sa karatig na lote. Ayan, may source ng kuryente. So ibig sabihin pag nakabili kayo diyan, magpapagawa kayo ng bahay. So, pwede rin po tayo magpalinya ng kuryente. Mga 200 meters po yung wiring niyan. So, ayan. Ito po yung road right of way dyan. Pero, daan tao po lang po yan. Wala pang daan na sasakyan. Malapit lang naman po. Ayan. So, continuous po tayo ng lakad. Ayan. Ayan. Paglabas po natin, cemented road na yan. Ayan po. So, ayan, antabayanan lang po natin. At least mga ka-farm lot makita nyo yung daan. So, ito na po, cemented road po yan. So, ito po, binibenta rin yan, kaliwa kanan, sakop ng property. Ito po yung 1.5 hectares na binibenta ng 2.6 million. Halos ang frontage naman itong karatig nasa 150 meters. Tuhog po yan, kaliwa, tapos overlooking din. So, kung gusto nyo tabing kalsada, ito po yung binibenta. Kaya lang medyo mahal. Nasa 2.6 million, 1.5 hectares. So, itong binablog natin ngayon, 2 hectares for 1.5 million. Tapos, sagot pa ng seller yung worth 200,000 para sa documents po. Ayan. So, ayan mga ka-farm lot. So, yung karatig naman po dyan, yung na-vlog ko na 1 hectares na 2 million ng presyo. Diyos ko, medyo mahal. Mahal po talaga mga lupa dyan kasi magaganda po ang tayo, overlooking. And then, sa una-una, naglakad po tayo. Then, ito yung portion ng rough road. Maikli lang yung rough road na yan. Siguro po mga, I think mga 150 meters. Yan, then cemented road na uli. Kahit mababa po yung sasakyan pasok dito. At least mga farm lot from property hanggang to the provincial road, makita nyo po yung daan. Halos 1 kilometers po yan from property going to provincial road.
Ayan. So, cemented na po. Ayan, wala na tayong dadaanan na rough road dyan. Lahat cemented na. Hanggang Manila na po yan. Wala nang rough road. So, ayan mga ka-farm lot. Tama-tama talaga to. So, sa mga ayaw mahirapan puntahan ng property, yung gusto nila na madaling puntahan, ayan, tama-tama po yung property. So, yung hirap lang na next noon, yung lakad lang na 200 meters. Pero hindi naman ganun kahirap kasi hindi naman po maputik yung daan. So, kaya, yan, panalong-panalo po to. Hindi ka ma-stress pag papunta ka sa property. Kasi, puro cemented po yung daan. So, ayan, maya makikita natin yung mga kabahayan. So, yan, yung community. So, makikita natin wala dyan kabahayan kasi yung mga kabahayan dyan nasa unahan po. Ayan. So, ayan, malapit na tayo. Ayan. So, ayan, may mga bahay na. Ayan, ito na yung crossing. Yung right side na road papunta pong Ginyangan, Quezon yan, tatagos ng San Andres, Buenavista, ayan. And left side na daan papuntang bayan po ng Calawag, papuntang Maharlika Highway po. And ayan, syempre mga ka-farmlad, kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe po, Jeffrey Espalmado, and hit the notification bell para updated po kayo sa video natin. Ano po? And sa mga nais pong mag-message, mag-contact kung nagustuhan nyo po yung property na to, ayan po ang ating Facebook account, FB page, yan po ang ating contact sa Viber and WhatsApp. Ayan, again, maraming salamat po.